You're not crazy. You're awakening. Alam mo, naisip ko nga kung hindi ko ba na-experience yung grief, magsasalita ba ako dito ngayon? Kasi, syempre, as you know, my brother died in traumatic way and it was really, really difficult for me and also my family. Parang unimaginable talaga yung pain. And I can also see and feel the pain of my parents losing their child and ayun, parang nag-start din akong mag-question, 'di ba? Bakit siya? Bakit ganun yung nangyari? What is the meaning of all of this? And deep down, na-realize ko na hindi mo talaga ma-encapsulate agad yung grief and loss eh. And even after that, imaginein mo, my romantic relationship ended na parang napa-question ka ulit na why did this person do this to me in this situation, 'di ba? And parang grief after grief talaga yung naramdaman ko, parang compound siya. And nagpa-pile up talaga siya na ang sakit talaga. But then parang grief also opened me in imagine, parang it cracked me open din talaga. Pero ayun lang, napapaisip ako kung hindi ko ba napagdaanan tong mga to, magsasalita ako dito ngayon. Kaya napapaisip din ako, meron bang meron bang dumating ba sa buhay mo na you lost someone or something important to you? Well, meron. Like, my grandmother's few years ago. And also, papa ko din few years ago nung nawala siya. Although, sandali lang para sa akin. Ano yung sandali? Sandali lang yung grieving part ko. Ah. Maybe kasi hindi ako ganun ka-close sa kanila siguro. Mhm. Or baka ganun lang ako mag-process ng grief. Yun yung mga na iniisip ko kasi nga parang nagtataka yung mga kaibigan ko na nung namatay papa ko parang Ang sandali bilis. lang, sobrang bilis. Ang Tapos bilis okay na. na. So napaisip ako nun, di ba? And nag-reflect ako, di ba? Bakit ba ganun? Masamang tao ba ako? Bakit ganun, di ba? And na realize ko lang din na hindi rin eh kasi dahil din siguro na alam ko na lahat mawawala din. So maybe parang na ano ko na parang ready na ako. Lalo na siguro Tanggap kasi mo. oo, tanggap ko na. Or maybe kasi nga iba rin yung situation natin, di ba? Kasi yung brother mo bata pa. Eh yun sa akin yung mga nawala sa buhay ko, mga may edad na and may mga sakit din sila noon. So parang siguro beforehand parang medyo alam ko na dito rin papunta yon. Kaya madali mo lang din na process. Siguro, oo. Now, yun yung sa mga nawalang tao. Pero kasi ang grief, hindi lang naman siya about sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Totoo. Pati sa gamit, sa sarili, Oo. di ba? Sa relationship, ganun din. Meron nga akong nabasa before about grief. Ang sabi niya, grief is love with nowhere to go. Diba? Nung Deep nabasa ko impact. yun, hindi ko naintindihan eh. Love with nowhere to go. Ano pinagsasabi nito, di ba? So parang ang explanation niya is nagmamahal ka. Diba? Mapatao man, o pet, o gamit, or whatever, na biglang nawala. So, bigla na lang walang mapuntahan yung pagmamahal mo. Hindi mo na mabigay. Oo, Kasi kasi wala nawala na na eh. eh. Oo, wala na. Diba? So, yun yung grief na sinasabi niya. Na, kasi nga, hindi mo na alam paano mo na i-process. Hindi mo na alam saan mo dadalhin yung love mo. Hindi mo naman pwede na may nawala sa'yo tapos hanap ka lang kapalit agad. Hindi naman ganun kadali yun eh. Totoo. Diba? So, siguro kung nakahanap ka agad ng kapalit,
good for you, di ba? Na yun yung process mo, di ba? Yun yung grieving process mo. Diba? Pero hindi ganun kadali. Diba? And sabi din yung grief, it's a natural or emotional response siya to loss. Kasi na parang, syempre may nawala sa'yo. Yung buhay mo, maybe sanay ka na, kunyari may person na nawala. Sanay ka na ito yung ginagawa mo with him, with her, or sa pet mo, ito yung mga activities nyo. And biglang nawala na. So, saan na nga ba papunta, 'di ba? And ayun, makaka-feel ka din. Iba't iba rin kasi yung sinasabi nila, grief is unique. Kasi sa bawat tao, iba-iba din yung journey, kumbaga, or iba-iba rin yung response nila and pag-process nila. 'Di ba? Kagaya sa'yo, sabi mo, mabilis lang para sa'yo. Although, naiisip mo dahil siguro sa pagtanggap mo din, na-realize mo kasi na siguro matanda na sila, yung mga taong nawala sa inyo. Natural lang, natural process lang. And kagaya din ng sinabi mo sa akin na magkaiba tayo. Kasi sa akin, yung brother ko, ilang taon pa lang siya, 21, 22, nung nawala siya. And parang hindi mo pa agad matanggap kasi syempre, buhay pa rin yung parents ko, tapos mas nauna pa siya. May mga ganong scenario. Kaya, Saka hindi nyo ine-expect. totoo din. Hindi mo ina-expect. Ginulat talaga kayo. Oo, sobrang bigat. And at the same time, parang humahanap ka din ng way to process it. And nandyan nga, marami ding ways na makakatulong sa'yo to process, 'di ba? Yung iba, sinasabi, makakabuting mag-therapy, baka it's a way for you. Yung iba din yung coping mechanism minsan yung sinasabi, 'di ba? Nagbababad sila sa trabaho para kumbaga ma-distract. Yung iba naman more on since na-realize nila na may nawala sa kanila, mas nagiging present sila sa mga taong nandyan pa sa kanila. So, iba-iba rin talaga yung ways of dealing or coping or healing. But for me, actually naisip ko nga na since traumatic way, nawala yung brother ko, parang kailangan talaga siyang i-process and kailangan ko talaga ng therapist and dumaan sa isang therapy. Although may binabanggit yung mga psychologist friends or host parent ko na may isang kind of therapy na pwede kong simulan. Ang tawag doon kasi parang EMDR therapy, eye movement desensitization, parang to process the traumatic way ng pagkawala ng brother ko. Pero meron din naman iba na kunyari mas nakakatulong sa kanila activities, yoga, meditation, or whatnot. Pero ikaw, since sabi mo nga mabilis lang din 'di ba? Yung pag-process mo ng grief doon sa grandmother mo or sa father mo. Parang biglang switch ka na agad sa normal na buhay mo or paano yung Parang back to normal lang. Parang go on with my life. Kasi nga, siguro nga, dahil prepared na ako. Since medyo matagal din silang may sakit. Kasi yung papa ko, before siya nawala, nagkaroon siya ng dalawang beses siya na stroke. And although, di ko ina-expect agad-agad. Diba? Pero parang, alam ko na rin na parang sooner or later, mangyayari din. Siyempre, sa age na rin niya, nung time na yun. Ganun. Pero siguro kung iba yun, like, siguro kung anak ko yun, siyempre, I don't think na ganun kabilis. Inisip ko lang, siguro, di ba? Kung mabilis pa din, siguro nga, there's something wrong with me na, kung ganun talaga. So, yun lang yung naisip ko kung bakit. Ganyan. Kasi medyo taka din ako bakit nung nalaman ko na namatay papa ko, tumawag sa akin yung sister ko and nasa ibang bansa kasi sila. Tumawag sa akin, tapos sinabi niya sa akin na wala na si papa. So noong time na yun, talagang napaiyak talaga ako. Tapos after ko maiyak ng siguro for a few minutes, tapos nung time na yun medyo down, medyo malungkot, ganun.
Tapos, pero yun nga, ilang days lang na, yun na, medyo okay na. And siguro parang naisip ko rin na at least natapos na yung suffering niya. Mm. Physical suffering niya kasi ano hindi siya nasa hospital lang siya, hindi siya makalunok, nahirapan siya magsalita, Mm. ganon. Okay. Ayun. Pero that time, since sabi mo nga nasa ibang bansa sila, Hmm. ah naging, meron bang time na naging close ka rin talaga sa father mo or Hindi rin talaga kami close. iba-iba? Yun din siguro. Hindi ko rin alam bakit eh. Um, Parang bilang lang talaga yung mga times na nag-bonding kami. Hmm. Um, Baka, actually, di ko rin alam kung bakit eh. Siguro busy rin siya sa mga ginagawa niya. And isa pa din kasi nung while growing up, wala siya. Hindi kami magkasama. Nasa ibang bansa siya noon. So, maybe, isang ano din yun kung bakit na ganyan. Pero yun din, parang iba-iba din talaga yung kind of grief eh. Sinasabi nila, may grief na pinagdadaanan ng parents, na nawalan ng anak, ng... I think yun yung pinakamasakit sa lahat talaga. Siyempre, Baka, di ba? ikaw, bilang isang ama, Siyempre, anong... kasi alam mo na mauuna ka sa kanila eh. Di ba? Tapos kung Mm, bigla silang mauuna, talagang shock your world siguro yun, di ba? Parang, mm, bakit sila mauuna? Ako talaga dapat eh, di ba? mm, Kung susundin mo yung law of nature, di ba? true. Tayo dapat mauna. Bakit sila? So, yun Mm, siguro. And I'm sure mapapaisip din na baka kasalanan ko, o baka I should mm, have done more, baka. true. Pero di ko siya masyado iniisip kasi wala ako sa situation na yun pa. And Mm. hopefully, di ba? Hopefully, wag talaga mangyari yun. Oh, pero Mm. yun nga din, kagaya ng sinabi mo, parang I feel really sad. Siguro, ma-witness din yung, syempre, yung parents ko, yung mama ko or papa ko, how they are dealing with it. Kasi, as parents, alam ko na parang gusto nilang maging strong Mm. para din, syempre, sa mga anak nilang nandito pa. Pero at the same time, parang I feel sad kasi hindi nila or hindi lang din sa culture natin dito sa Philippines na open pag-usapan yung grief. Pero alam mo yun na parang may gusto silang sabihin, pero siguro nahihiya sila i-open up or parang kailangan nila laging may front with them as parents na hindi, kailangan kong magpakatatag, ganyan. Kaya actually naghahanap din ako ng mga grief spaces or support. There is not much as I know, as what I've searched din na very willing or open ka na pag-usapan yun. Kasi parang ngayon na naranasan ko siya is parang gusto mo rin humanap ng community or support. Kasi alam mong sa ibang tao na hindi nakakaranas nun, iba rin yung pagtingin nila. Siguro hindi nila fully ma-encapsulate ano yung nararamdaman mo. Kaya parang hopefully, sana magkaroon din ng more spaces wherein mapag-usapan yan openly. Ah, Siguro, ang ano ko lang, take ko lang dyan. Bakit siya hindi masyado na pag-uusapan? Ito, my opinion lang. mm, Kasi ang grief, ano yan eh, sobrang sensitive na topic, sad na topic. And pagka nag-open up ka about grief, yung grief mo, mm, nagiging vulnerable ka eh. true. Diba? Which, syempre tayo bilang tao, yung ego natin laging nagdyan para protektahan yung sarili natin. Mm, Diba? So, pagka nag-open up tayo about sa feelings natin, diba? Lalo na about grief, which is something na wala tayong magawa kasi wala na eh. mm, Diba? So, syempre, iiyak tayo o mm, mag-iiba yung emotions natin. So, sa tingin ko, for me, ako personally, ganun ako. Diba? mm. So, hindi ko alam kung sa ibang tao, pero maybe, diba? Maybe for some, ganun din. Diba? Kaya mahirap siyang pag-usapan. Ganyan. Oo, saka lalo na kung wala ka rin talagang knowledge pa. So, Ngayon yun nga, din. Oo. ngayon nga na parang naranasan ko siya, ngayon ko lang unti-unting nade-discover na sa grief, parang pag meron ka pala, may mga times talaga na waves or
may sadness, tas parang magiging okay ka. Parang may mga ganong moments na tapos gusto mo siyang i-share, pero hindi mo alam kung kanino or kung saan pwede. Ganyan. So, para rin siyang journey na once na mapagdaanan mo, madidiscover mo rin how you deal with it. Kasi parang sabi nila, grief is forever eh. You just learn to live with it. Siguro nag-iiba yung pananaw mo or pag-process mo, pero it's always there na because you feel the loss of someone, it's forever there. Parang nag-iiba lang yung Nababawasan lang siguro yung feeling. hindi ko sure I kung don't, nababawasan. kasi sa'yo medyo fresh pa siguro. Ah, Pero for me, hindi naman dapat na forever. Kasi kung forever yun, paano naman yung buhay mo? Diba? Kailangan mo rin mag-move on. Diba? Kasi wala na eh. Diba? Kailangan din i-let go. Mahirap. Talagang mahirap. Kasi syempre, lalo na kung sobrang attached sa'yo, diba? Yung tao or bagay na yun. Pero kailangan mo mag-move on. Diba? Oo. Kasi wala na eh. Ano pang gagawin? Kahit anong gawin mo naman, hindi na siya babalik. Oo. Hindi mo na makukuha ulit. Diba? Kung hindi ka mag-move on, paano yung hindi ka rin magiging masaya, hindi ba? Siguro kailangan din dumaan sa acceptance stage. Oo, lahat naman eh, kailangan dumaan ng acceptance. Lahat ng bagay, hindi lang naman sa grief, di ba? Pero tanongin lang kita, kasi sabi mo, yung sa parents mo, nakikita mo na nahirapan sila, Oo. pero ayaw lang nila ipakita. Diba? Oo, Gusto tingin nilang ko, in my- magpaka-strong para sa mga nabubuhay pa nilang anak. Mm. Pero nag-usap pa kayo about dyan? Parang parang nagkakamustahan ba kayo? Or kasi mahirap kasi parang for me sa yung situation mo. Never akong nagsalita about dun sa nangyari, di ba? Sa nangyari sa kapatid mo. Kasi parang wala akong karapatan na magbigay ng advice. Diba? Kahit nasabihin ko sa'yo, mag-move on ka na. Hindi ko pwede sabihin yun. Hindi ganun kadali yun eh. Diba? Kasi may process yan eh. Diba? Hanggat di mo pa na-reach yung iba't ibang stage. Diba? Hindi ka pa makakapag-move on. Diba? Siyempre, hindi ko alam yung feeling nung ganung klaseng loss. So, what gives me the right, diba? To give an opinion, to give magsabi kung ano dapat mong gawin. Diba? Pero kayo, since same kayo ng experience, isa lang yung experience niyo eh. Pinakaiba lang is yung ano lang, sila bilang parents and ikaw bilang kapatid. Well, actually, siguro in our family, hindi rin kami ganun communicative sa isa't isa na to the point na nag-share kami ng mga emotions namin. Hindi rin ganun yung parents namin ever since, even before pa, sa amin na ganun ka-showy. Siguro isa rin yung challenge for us right now. Siguro nung umpisa pa lang, nung kakamatay lang siguro ng brother ko, ayan, may napapag-usapan namin, anong gagawin namin, and ganito. Pero after ilang months na parang sa kanya-kanya ng journey, kanya-kanya ng pagtanggap, hindi namin kayang ma-open up in a table or hindi rin ako comfortable. Kasi once na inopen mo yun eh, sabi mo nga, it's a vulnerable topic, it's sensitive, it's really deep. And hindi mo ma-imagine talaga yung pain once na ma-vocalize. Kaya nga, hopefully, parang nagsishare din ako sa mama at papa ko na what if they are open to therapy, at least man lang to have that release or may makausap sila about it, to process it. Kasi kung hindi sila willing to share it to us na mga anak nila, baka may another person who can help them. But it's up to them to decide. Kasi I can only share what I know about therapy, but it's also their choice. Pero yun lang, mahirap din siya pag-usapan sa family namin. Siguro, nasi-share ko siya sa lola ko, mas
mas close kasi ako sa kanya. So, recently, parang may conversation kami about my brother or how it really impact our family. Para kasi siyang common grief to us eh. Alam namin na pag sa bahay, lalo na naiisip ko pag may mga events. Kasi usually, sa family namin may gathering, kompleto kami, ganyan. And alam mong may kulang, alam mong may wala. Tapos one time, pag naaalala mo lang, uy, siya yung usually nagluluto neto ah. Tapos wala nang nagluluto. Alam mo yun, yung ang daming pagbabago. Pero at the same time, hirap ka pa rin i-touch itong usapin na to with your family. Siguro sa friends, pero minsan hesitant din ako sa friends ko kasi they can only say na comfort me. They can only comfort Hanggang me. comfort lang talaga. Oo. Kasi Pero, hindi nila naintindihan. oo, yung mga ganun. So, hopefully, hindi ko alam na in my mind, sana magkaroon lang din ng space. Iba pa rin kasi kapag alam mo yung person na kausap mo, dumadaan sa similar situation. Maybe not really that deep gravity, pero kung parehas, I think meron talaga kayong shared experience. Hopefully to have really this space to share this grief, especially na hindi siya ganun talaga pinag-uusapan in my personal experience. So, ayun. Ano lang, madagdag ko lang na since yun nga, nasabi mo sana may ganong community rin, di ba? Talk about grief. Sa tingin ko, ang best pa rin is kayo mag-usap eh. Diba? Kung ayaw nilang pag-usapan, why not ikaw mag-initiate? Diba? Lalo na gusto mo pag-usapan, gusto mong ilabas. Diba? Sa parents mo, baka naintindihan ko yung sinasabi mo na nagpapaka-strong eh. Kasi, di ba, bilang isang magulang din, di ba, syempre gusto ko rin pakita sa mga anak ko. Ayoko pakita yung weakness ko. Ayoko pakita sa kanila na mahina ako at that time. Diba? Pero baka naman na you can tell them na it's okay. Diba? Kasi kayo yung pinaka nakakaintindi. Diba? Kasi kung ibang tao, yun nga, sabi mo, pag sa friends, comfort lang pwede talagang makuha eh. Sabi natin may community na similar situation. I don't think na makakahanap ka ng ganun kadali makahanap ng person na same situation as you. Kasi medyo bihira, di ba? Yung sa nangyari sa brother mo, medyo bihira eh. Di ba? So parang sa tingin ko lang, baka pwede kayong mag-start doon. Di ba? Malay mo, ito pa yung way para maging mas close kayo. Di ba? I can only try. And yung sa brother mo, nakakalungkot, di ba? Siyempre, pag sa mga gathering, yung maalala mo na may kulang, ganun. Siguro, ano pala, keep his memory alive, di ba? Yun lang. Ano bang siguro gawin nyo yung mga bagay na ginagawa niya before, just to, parang, kung nandyan man yung spirit niya, at least, di ba? Ma-feel niya na, oy, hindi pala ako nakakalimutan ng mga to. Oo diba? nga eh. Sabi din nila, it can help. Sa therapy, meron ganun eh na ritual, yung sinasabi nila na something that he did before or just to keep his memory alive na to acknowledge na even though he's not there anymore is naalala pa rin siya. But ayun, siguro mahirap pa na, ako lang in my perspective, mahirap pa na mag-initiate. Parang, ang bigat, ewan ko, pero I can only try. Saka, ano naman eh, it takes time talaga. Diba? So, yun nga. Siyempre, medyo mabigat talaga nangyari, diba? Hindi naman yun parang kailangan gawin na natin agad, diba? When you're ready, yun lang naman. And hindi naman natin alam kung ready na rin ba sila or hindi. Kanya-kanya din pagtanggap. Kaya, it's really important for me right now sa journey is to find ways how to hindi siya accept or how to live my life despite of the loss. Na kagaya niyan, I really want to know more of myself and my emotions, nagme-meditate, nag-yoga, nagpe-pray, and other activities to help me in hopefully
never pa ako nakatry actually ng therapy. Iniisip ko din at some point baka maka-help or anong kasi yung healing naman hindi rin siya linear na pag ito yung tinake mo, it can guarantee you to heal, ganyan. Pero And it's good hindi to ibig sabihin na mag-work sa'yo. Diba? Oo. Iba-iba yun eh. Diba? It's not one size fits Oo. all. So, kailangan mo mahanap yung bagay sa'yo na Oo. healing process. And sabi nga din ng may adoptive host parent kasi ako from Germany na psychologist siya and ini-encourage na once daw mag-start ng therapy, like I can try other therapies too kasi para makita ko kung saan din ako comfortable. Kasi yung success daw ng therapy, it's because of the relationship with your therapist. So, dapat makahanap ako ng... Ang sinasabi mong therapy is with psychologists. Oo. Okay. Kala ko yung mga healing therapies. Mga ganun. Okay. Oo, yun. Yung with psychologists na the success of it can really be measured by your relationship with the therapist din kasi na kailangan comfortable ka ma-share and tingin mo ayun yung necessary na healing modality sa'yo. But, ayun, to try it out kung kanino ka mas comfortable. But, ayun nga, it's a process. Once you're ready, you can try. Pero napaisip lang ako, di ba? Therapist. Pero, paano siya makaka-relate kung hindi pa rin siya nakaranas ng grief sarili niya? So, paano siya makakatulong sa'yo kung ganun, di ba? Kaya kinakailangan din in-advise niya nung psychologist, adoptive parent ko na ina-advise niya na tanungin muna din yung therapist. Bago kasi kayo mag-proceed sa mismong therapy, meron niyang historical review, ganyan, clinical review or history note-taking. Alamin niya yung history ko. And ako, I need to also know. And yung kind of therapy kasi na yun, EMDR, ay movement desensitization therapy siya, is really focus on grief and also mga emotion na related to traumatic loss. So, pwede mo rin i-ask talaga mismo yung therapist mo kung at one point in your life, nakaranas ka na to. Pero hindi naman sila magiging anong tawag doon, accredited doon sa therapy kung hindi naman nila inaral kasi specific din yun na. Pero iba yung inaral, iba yung knowledge, iba yung experience. Hindi parehas yun, di ba? So, paano nila alam ano talaga feeling nun kung hindi nila napagdaanan? Like ako, diba? Hindi ako pwedeng basta-basta magsalita. Kasi nga, hindi ko na-experience yan eh. So, syempre, what gives me the right, di ba? Parang ganun. Kasi, magsasabi ako, for me, ito yung mag-work. Pero, hindi, ikaw yung naka-experience. Ikaw makakaalam kung mag-work or hindi. Ako, mag-a-assume lang ako. Di ba? Based lang din to sa mga napanood ko, na nakita ko, nabasa ko. Yeah. Di ba? Pero, that doesn't mean na alam ko. Yeah. Di ba? I understand. Kaya nga, it's important when you, or before you start the therapy session and even really before the start of the first therapy session, you already ask the therapist. And also, siguro during the first session, tas parang may na-feel ka na, parang hindi ako comfortable. Parang meron siyang mga comment na hindi ko nagustuhan. You can seek out other until eventually you find the right one for you. And even if you find the right one, hindi naman din ibig sabihin for the whole duration maging okay. I don't know, kasi hindi ko pa natatry talaga, but ayun yung advice. Pag naghahanap ka ng therapist, ano yun? Magsa-session na kayo, ibig sabihin? Or pwede mo siyang interviewin muna bago mag-decide na siya ba kukunin mo? Ganon. Ano ba yun? Actually, ako, ang ginawa ko before I send out email kung ano ba yung mga questions na before mag-start ng therapy, ano ba yung gusto kong malaman? Like,
kagaya nga ng tinanong mo kung na-experience niya ba personally yung grief. Ayan yung isa sa tinatanong. And, Sumasagot naman. nagre-reply sila. Pwede pala So, ganon. Ingot ko pala. Okay. parang alamin mo din kung sino yung Kasi therapist mo. before kasi, iba kasing ibang situation. Ako kasi dati, nag-try din ako maghanap ng therapist. Um, Ngayon, another kind of grief naman yon. Grief on? About sa sarili ko. Ganun. Parang basta feeling ko noon something wrong. Feeling ko din, feeling ko kasi noon parang depressed ako. So, naghanap ako ng therapist. Pero nag-session na agad. Okay. So, Hindi ibig ka sabihin, nag-email. so nagbayad na ako. 'Di ba? And magkano pa 'yun? Parang mahal 'di ba? Mahal lang mga psychologists 2,000, 3,000 na nga May ngayon. 4K pa nga akong nun. So, nung time na yun, parang 2,000 yata. So, after nung session na yun, wali 1 hour ang session, di ba? Tapos na-late pa siya. So, parang Less 30 na minutes. Hindi niya in-extend para Oh. tapusin. So, 30 minutes lang kami nag-usap. Then, after namin mag-usap, sabi niya sa akin na, mag-usap daw ulit kami, mag-pasked ulit ako. Pero sa initial diagnosis niya, na daw ako, depressed daw ako. Then, may sinasabi na siya na mga gamot na papainom daw sa akin. Ang bilis naman. Doon, di ba? Doon ako nagulat na after half a session, Oo. di ba, na-diagnose mo na ako and alam mo na kailangan ko ng gamot. 'Di ba? Ayoko. Gamot. Kumbaga, ang ko is gusto ko na gawin to sarili ko. Gawin to sarili without any chemical na tulong, 'di ba? So, nung after niya sinabi, talagang na turn off ako na ayoko na dito. Hindi inisip ko, hanap na lang ako na iba. Kaso na-realize ko naman, hanap ako iba kaso gagastos na naman ako. Oo. 'Di ba? Hanggang sa mahanap ko yung makakasundo ko na therapist, gagastos lang ako ng gagastos. 'Di ba? Ingot ko nga na hindi ko alam na pwede, hindi ko naisip pala na pwede mo palang tanungin muna, gano'n. So, di ka na nag-try ulit dahil dun sa experience na yun? Meron, pero after a while na yun. Oo. After a while na, and yung nakausap ko is sa company yun. So, medyo naging at ease naman ako, naging komportable naman ako doon. Nakatry ka na pala. Hindi, ayun lang din. Kaya kailangan alamin mo din kung ano beforehand. Kasi, ang mga tinake note ko din doon, gusto mo ba online or personal? Kung yung therapist ba, puro online lang siya, will it be comfortable to you? Paano kasi kung wala kang sariling room or space, 'di ba? Mas gugustuhin mong pumunta doon sa therapist na nagpa-practice personally, face to face. Or kaya yung location, 'di ba? May mga available therapies for your certain needs na sa Alabang pa, ilang kilometers. So ganun yung mga kailangan mo rin isipin para hindi ka agad mag-session na bayad ka na agad para doon. Pero ayun lang din, yung since ayun yung first experience mo, ayun lang din yung tumataknad sa iyo na baka laging ganon, 'di ba? Pero hindi ko alam na nag-try ka palang mag-seek ng therapist before. Naging desperate ako kasi nag-anxiety attack na ako . Ilang beses na ako nag-anxiety attack. So, parang naisip ko talaga kailangan ko ng and nakatulong din. Parang may mga realizations din sa mga naging conversation namin, ganun. Ano pag may anxiety attack? Ano yung nararamdaman mo or Oo, nararamdaman yung naninikip yung dibdib, buong katawan, hindi makagalaw, nahirapan huminga. Then at the end of it, mawawala ng malay. So nangyari na sa'yo? Nangyari na sa akin. Pero once lang yung nawalan ako ng malay. Yung mga other times naman is pa rin, conscious pa rin
Na kaso nga lang, parang pagod na pagod. Nanghihina na kasi namimilipit, parang naninigas, naninikip. May nabasa ako na yung feeling nun medyo same sa feeling ng stroke. Although hindi siya stroke, iba 'yon. Magkaiba yung cause. Ano. And din for your knowledge na lang din. Kasi nung dati paano ko alam na magkaka-anxiety attack ako? Nararamdaman ko na yung pins and needles sa buong katawan ko. Yung Pins and needles. Parang buong pins katawan ko and tusok-tusok. needles. Buong katawan ko Oh. kuryente, tusok-tusok, ganun. Tapos from paa, paakyat. Pag umabot siya dito, Sa yung ulo mo feeling, na. yun na yun. Full blown na yun. Hindi ko na makokontrol yun. So habang umaakyat pa lang siya, pinipigilan ko na. Paano? Like, paano mo may gagawin kang iba? Or uupo ka lang? Sabi sa akin nung yung psychologist noon, may mga binigay siyang mga tips na parang kung nasa labas ka, nasa kalsada ka, parang yung mga dumadaan na kotse, parang red car, blue car. Parang yung attention mo para Oo. mawala, parang kumalma ka, ganun. May mga iba pa siya na sinabi, medyo 5 nakalimutan things ko you na. say for you smell, parang ganun, hindi naman. Things, Medyo ganun din. parang- May ganun. Basta para lang mawala yung yung sa attention mo. senses mo. Para hindi mo siya maisip. Ganun. Kasi anxiety attack, medyo sa utak lang nanggagaling talaga yun . Yun. Ngayon, nung before, kaya rin nagpo-full blown ako kasi nga, mali yung understanding ko. Ang akala ko nung una is, dahil, parang ang iniisip ko nung una, para mawala siya, hinga ng malalim. So pag nararamdaman ko na, gumaganon ako, para kaso nga lang, palala ng palala. Mas mas Oo. nag-feel mo. Lalong lumalala, tapos hanggang sa, ayun na, attack na. Ngayon, ito, hindi tinuro sa akin nung nakausap kong psychologist. Ang nagturo sa akin nito is yung doktor. Kasi yung pinaka last time na na-experience ko to, at work. Nasa work ako noon. Then, biglang naramdaman ko yung ganun. Biglang takbo kagad ako sa company doctor, sa clinic. Takbo agad ako doon. Pero hindi ako makatakbo kasi nga wala kang di ka makatakbo, hindi ka makalakad na mabilis, dahan-dahan lang. Tapos parang feeling mo babagsak na, tapos kasi nararamdaman mo pa na may start na manikip, ganon. Tapos pagdating doon, pinahiga ako, tapos binigyan ako ng Tubig? paper bag. Ay, paper bag. Paper bag. So hihinga ka sa paper bag. Ganun ka lang sa paper bag. Tapos Yung parang kailangan. Oo. Parang sa mga airplane. ngayon, nung ordinary paper bag lang, yung mga sa 7-Eleven na paper bag, yun, ganun lang. Then, after nung sabi niya, matulog muna ako, pahinga ko muna. So, yun, pahinga ako. Tapos nung nagising na ako, sinasabi ko sa kanya na, kumbaga, pagka start pa lang ba, pwede na paper bag na agad pag nararamdaman. Oo, yung gawin mo. Tapos, in-explain niya sa akin, kaya rin pala tumutuloy yung anxiety attack kasi sobrang daming oxygen na pumapasok sa brain. Kaya rin siya tumutuloy. Ngayon, ang purpose ng paper bag na yon is para makontrol mo yung oxygen na pumapasok. Kasi di ganun ka lang Tapos inhale, exhale. Siyempre, nag-exhale ka ng carbon dioxide, 'di ba? Tapos i-inhale mo ulit yun kasi nasa loob lang ng paper bag. Yun lang din yung Oo. So, konti hindi- lang yung oxygen na pumapasok. So, yun yung dun ko na intindihan, ay, mali pala yung understanding ko before. Kaya pala siguro, Mas lumalala yung oo, before mo. palala kasi- ng palala. Kasi nga, sobra na nga sa oxygen, tapos dinadagdagan ko pa ng dinadagdagan. So, yun yung purpose nung Kaya after nun, lagi ako may baon na paper bag dati. Pero ngayon wala na. Ngayon, wala na. Wala na, Bakit? oo. Anong nangyari? All of a sudden? Na parang, may ginawa ka ba? Or Hindi rin, kasi nawawala siyang kusa? nung time na yun kasi, yun nga, kausap ko din kasi yung company therapist na, yun nga, nagkaroon ng mga realizations na parang don't be too hard on yourself. Diba? Na kailangan mo rin patawarin yung sarili mo. Mga ganyan. So parang unti-unti na ina-accept ko, na iniintindi ko and ginagawa ko. Although wala pa ako sa 100%, pero at least nag-improve. Diba? So ngayon,
masasabi ko na malaki na yung ginaling ko from before. Pero Ayan. kagaya nung, meron din kasi ako ng friend na nagkakaroon ng anxiety attack. Sinasabi niya na may nagtitrigger sa kanya bago yun. Ikaw ba? Similar sa'yo? Parang may nagtitrigger na it's either may naiisip ka, may nakita ka, may Oo, emotions kang emotions na-feel. talaga. Emotions. Pagka may naaalala ako na malungkot, naiiyak ako, yun. Doon na nag-aano. Kaya ko din naisip na huminga ng malalim. Kasi yung first time na nangyari sa akin yun, talagang umiiyak ako ng malala. Tapos Hindi ka na may makahinga. snot. I mean, Oo. runny nose ka Oo, na. kaya yun yung naging naisip ko. Kasi nga syempre pagka umiiyak ka, tapos syempre barado na yung ilong mo, nahihirapan kang huminga, 'di ba? So kaya ko naisip na siguro kulang sa oxygen. Ngayon yung kaya yung pala baliktad. Ganyan. Pero at least nagkaroon ka ng courage to try at least seek help. Kasi minsan, 'di ba, sa sarili natin, iniisip natin, hindi kaya ko 'to. At first yun yung ano ko, pride. Ma-pride ako, hindi kaya ko to. Hindi to, wala lang to, ganun. Pero syempre habang tumatagal na, parang lalong tumatagal, lalo mo nafe-feel na helpless ka eh. 'Di ba? Na wala, parang ginawa ko na lahat, ganun pa din, 'di ba? Siguro, 'di ba, kailangan baguhin mo yung way, 'di ba? Paano maging okay, 'di ba? So, yun nga, seek help. Wala namang masama mag-seek help eh. 'Di ba? Siguro dati ma-pride kasi ako, 'di ba? Pero ngayon, 'di ba, wala masama magtanong. Wala masamang mag-seek help, 'di ba? Kung yun naman yung makakabuti para sa 'di ba? Pero wala na din tayong, ay, katulad mo sa nangyayari ngayon sa buhay mo na tingin mo hindi mo naman ulit kinakailangan pang Ay, hindi ko masabi. mag-seek ng Hindi ko masabi. Pero mas ano ko ngayon, mas okay. yung state of mind ko siguro mas okay, um, mas na-analyze ko, mas ano eh, malaking factor din dyan kasi yung sa spiritual journey. Kasi parang mas ano na ako, na tanggap ko na sa sarili ko na temporary lang tong buhay na to. Diba? So siguro malaking factor din yun sa spiritual journey. Oo nga, marami din nag-iba eh, na parang hindi ko alam kung sa akin din, dahil din ba nag start din sa journey, na minsan napapaisip ako, mas madali ba sa akin i-accept ngayon yung mga nangyayari sa buhay ko? Parang mas mabilis ko i-process ngayon? Well, hindi naman sa mas mabilis. Pero yun ang first step. Acceptance. Yun talaga first step. Kaya sabi ko sa'yo kanina, di ba? Yung first part pa lang sinabi ko na, hindi lang sa grief, sa lahat ng bagay. First step is acceptance. Bakit nasabi mong sa lahat ng bagay? Sa Like, lahat, ano pang mga bagay? Ewan ko, wala akong maisip ngayon top of my mind. Pero, kailangan mong natanggapin. Kasi kung hindi mo kayang tanggapin, wala kang, anong gagawin mo kung hindi mo kaya tanggapin? Ano ba pwedeng example? Wala akong maisip ngayon na example eh, na ibang example. Pero basta yun lang yun sa akin. Kahit anong problema, 'di ba? Hindi lang sa grief, hindi lang sa pag nawalan, 'di ba? Kahit anong kuwari, example na lang, sa trabaho, nagkaroon ka ng isang malaking pagkakamali, gumawa ka ng isang pagkakamali, 'di ba? So, first step pa rin, kailangan mo tanggapin Na nagkamali ka? na nagkamali ka, 'di ba? Acceptance, 'di ba? Take responsibility. Then, paalam mo sa superior mo na nagkamali ako, ito na ganun nagawa ko. Then, anong gagawin ko after? 'Di ba? So, kasi kung hindi mo kung hindi mo kaya tanggapin 'yon, syempre maghahanap ka ng sisisihin mo eh. 'Di ba? Hindi kasi tinawag ako nung isang office mate ko. Biglang ginulo kasi niya ako kaya nagkamali. 'Di ba? Oo, kahit na may mga ganung mga distractions, ikaw pa rin gumawa eh. Ba't ka magpa-distract? 'Di ba? Or bakit di mo double check? Or bakit, 'di ba? So, acceptance pa rin na oo, take responsibility, take accountability. Oo, nagkamali ako. 'Di ba? Pero mahaba-haba pa yun after ng acceptance. Oo, first step pa lang 'yun eh.
'Di ba? Marami pang steps after that, 'di ba? Pero kung hangga't hindi mo tinatanggap, mahirapan kang ituloy. Paano yun 'pag di mo pa rin talaga matanggap? I Hindi, okay mean, lang, take your time, 'di ba? Hanggang sa aabot sa isang araw na parang pagod ka na, 'di ba? Na ah, maintindihan mo na lang na susuko ka na, susurrender ka na. so Tanggap ko na 'to. so hindi mo rin siya kailangan Hindi madaliin din, ang pagtanggap. oo, hindi Akala rin. ko kasi parang minsan 'pag nangyari yan sa buhay mo na parang i-accept mo. Wala Mm, kang choice para i-accept. oo. Pero yung Oo, kailangan pala may readiness din or hindi mo kasi din malalaman bakit kung kailan ka ready. bakit kailangan ready ka na? Kasi ano ba ang kalaban mo diyan? Ang kalaban mo pa rin sarili mo, eh. Ang kalaban mo pa rin yung ego mo. Ano ba yung ego? Siya yung nagpoprotekta sa'yo, eh. Ikaw yung ego yung ikaw. 'Di ba? Na alam mo ikaw 'yan na ano, na hindi ka magpapaapi, hindi ka papatalo, hindi ka papahiya, parang gano'n, 'di ba? So, laging ano 'yan, eh, parang automatic 'yan, yung ego mo, poprotektahan ka niyan, 'di ba? Ngayon, habang habang, ah, tumatagal, habang tumatanda, natututunan natin na yung ego na i-lower ng konti or alamin kung kailan natin puwedeng ibaba yung ego natin, 'di ba? Mm. So, process talaga 'yon, 'di ba? Hindi siya yung parang, 'pag gusto mo agad, hindi gano'n kadali 'yon. Kaya yung sinasabi ko before na bakit late na nag-start yung spiritual journey na puwedeng mapaaga pa sana kasi ang dami kong signs before. Sa lahat ng mga nakita ko, na-experience ko, bakit hindi pa ako maniwala na may higher power than me, 'di ba? Mm. Ego ko 'yun. Ego Mm. ko 'yun na nagsasalita na, hindi 'yan, 'di ba? Walang proof 'yan, Mm. mga ganyan. Pero do you think ego is important? Like, Important din, oo, to siguro. feel as, ay, sabi mo kasi pwede rin siya to protect us. Pero Mm. pag sobra-sobra, Oo, sobra-sobra siyempre hindi maganda, 'di oo. ba? Siguro depende sa situation. Yung ego na 'yan, yun Pero yung depende sa ego, yun pa yung hindi ko masyadong mag-grasp na hmm, concept. How our ego protect us. medyo ano 'yan, eh, medyo mahabang topic din 'yan. Siguro kailangan natin ng isang buong episode para diyan sa ego. Medyo ano kasi, medyo mahirap din, eh, medyo complicated na bagay din 'yan, ang ego. Ah. And yun nga, kasi nga, mahirap din siyang kalaban, 'di ba? Mahirap mahirap, kontrahin, 'di ba? So, O hindi ko pa hmm, talaga fully mag-grasp. hmm, Kaya, for another hmm. one. Pero, saan ka pa ba curious ngayon? Curious ako, diyan sa pinagdadaanan mong grief ngayon, may natutunan ka na ba? May natutunan ka ba? Ah, or wala pa? Or ano ba, meron ka bang naiisip, bakit? Bakit kailangan ng grief? 'Di ba? Ano bang purpose niyan? Parang ngayon na iniisip ko, bakit? Bakit nangyari? Mhm. Wala pa eh. Wala pang, or hindi ko lang din wala pa ako dun sa point na iniisip ko yan. Pero kasi, 'di ba sinasabi nila, grief is one way to awaken you na, huy, gumising ka. Pero, dahil ba doon, kaya ako nag start ng spiritual journey? Dapat may matutunan ako doon? Ito, nag-search nga ako kanina. Habang nagkukuwento ka, sine-search ko, 'di ba, ano ba purpose ng grief? Dito meron siyang 4 na purpose. Number 1, to release energy attachments and allow transformation, 'di ba? So, para yun nga, yung love mo towards a person or a thing, 'di ba, na hindi mahirap, eh, 'di ba? Yung love na yun na bigla na lang ngayon nagmahal ka, bukas Wala na. wala na, imposible, 'di ba? So, Kanino mo kailangan mo lang ibibigay? siyang i-transform. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mo siyang ilipat sa ibang tao or ibang bagay, 'di ba? Pero ma-transform, parang puwede rin sa sarili, 'di ba? Wag yung parang yun, yun. Number 2, to awaken compassion sa sarili mo at sa ibang tao.
Diba? Siguro parang, yun nga, parang mas ma-realize mo na hindi, paano ba explain? To awaken compassion Compassion. sa sarili mo at sa iba. So mas, Mapagpatawad ka, mas iniintindi mo yung ibang siguro yun, tao. mas maintindihin. Siguro nga. Kasi ano yun biglang parang mag-full stop ka, magugulantang ka, magugulo talaga, maiikot yung, gugulo yung mundo mo di ba? Totoo. So, yun. Number 3, to teach detachment. Na lahat ng bagay, temporary lang. Diba? Hmm. Pero may eternal love sa likod ng lahat ng endings. Diba? Hmm. So, nawala na yung tao, hindi ibig sabihin, mawawala na yung love mo sa kanya. Ta-transform mo lang sa iba. Pero syempre, hanggang hanggang sa dulo, mahal mo pa rin siya. Hmm. Diba? Number 4, to deepen your soul. Para masira yung ego mo. Para atakihin yung ego mo. Na para maramdaman mo yung ma-feel mo talaga na tao ka. And at the same time, ma-feel mo rin na divine ka. Parang in connection dun sa last, parang bigla ko lang na-realize nung sinabi mong matakpan yung ego? Ano yung yung like, Siguro masira? Or atakihin yung ego. atakihin? Ma-attack yung ego. I-break yung ego. Oo, na parang ngayon ko lang bigla lang pumasok sa isip ko na, oo kasi nung nandyan pa yung brother ko, parang I want to do my things on my own or may mga pangarap ako na gusto kong matupad, ganyan. Pero nung nawala na siya, na-realize ko yung essence nung family, na yung success, hindi mo naman kailangan yan habulin ng habulin or na iba na rin yung meaning ng success for you. But to have more time with your family and have presence. Yung mga ganon na dati may sinisik kang worldly things na parang gusto mo na ito, fame, position, dreams, you want work with higher salary. Ang dami kong chine-chase no ng mga pangarap na gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero nung nawala yun, wala. Lahat. Parang nakat lahat na parang winasa ka talaga. But at the same time, yung pagwasak sa'yo is may nare-realize ka na hindi naman pala ito yung kahulugan ng buhay. Hindi naman pala mag-e-end yung mundo kung mawala yung work mo or something else. Pero I know through this journey, marami pa tayong matututunan. Ako personally, since nagsisimula pa lang ako, I also feel that grief is a journey. Knowing it, rediscovering it, but Tama. also, I will discover myself and life. And siguro nga, ayun din yung purpose ng spiritual journey is to realize na ano ba yung kahulugan or ano ba yung nagmamatter para sa akin ngayon. And it's a journey. So, unti-unti ko sigurong malalaman. Take your time. Yeah, Yun lang. siguro. Meron tayong, actually, mas mahaba pa nga yung oras mo sa journey mo. Ako, ilang taon You'll na ako never know. diba? Mas may 20 years yung lamang mo sa akin. Pero ayun nga, tama din na wag madaliin yung journey. Na-realize ko kasi, 'di ba? Sabi mo, dapat hindi mo rin minamadali yung pag-accept. Akala ko kasi once na mangyari yung mga bagay na to, kailangan na-accept mo agad siya. Pero ayun nga, iba-iba rin siguro yung time ng pag-accept. Sabi nga ng friend ko sa akin minsan kasi nafe-feel ko na, bakit nga doon? Parang na-accept ko na agad yung nangyari. Pero compared to my parents. Tapos sabi ng friend ko is, hindi naman porket tingin mo na-accept mo na ngayon yung mga bagay, unti-unti yung mga bagay-bagay, it doesn't mean na your love is less or your love is less compared to your parents. Na hindi naman ganun yun. Iba-iba din yung process. Kaya, siguro, one thing na tumatak din sa akin sa sinabi mo is, wag ko rin madaliin yun. Or, kung tingin ko na accept ko na siya,
baka hindi pa naman pala fully. Once na pinag-usapan siya, kasi hindi siya napapag-usapan na ngayon. Kaya tingin ko, ay okay, case closed na sa akin yan. Pero siguro, once na ma-open up pa siya, mas may mga matanong pa sa akin, baka ma-realize ko na hindi pa rin pala. So, ayun lang, take my time, take my journey, and eventually, for sure, there's the lesson out of it.